Ira Chicano, please come in. Sa mga oras na ito ay narito tayo live sa bahagi ng Astrodome. Yan sa Tapuac, Dagupan City. Dahil kagaya nga na nababanggit, ngayong araw ng June 28, araw ng Sabado, ay isasagawa nga actually, nag-start na itong inaugural ceremonies and oath-taking para naman sa bagong halal na uupo dito sa lungsod ng Dagupan at magbibigay serbisyo para naman sa lahat ng mga residente. And sa ngayon nakita natin itong pagdagsangan ng mga bisita, pagdagsangan itong mga barangay officials, itong mga department, at iba't ibang mga office dito sa lungsod ng Dagupan at syempre lahat sila ay nakasuot ng formal attire na kung saan yung iba dyan nakabarong sila, yung iba naman may mga kanya-kanyang kasuotan para lamang maipakita yung kanilang presensya nga dito sa loob ng Astrodome na Dagupan City para masaksihan itong isasagawa naman or kasulukuyang isinasagawa na inaugural at oath-taking ceremonies para doon sa mga nanalong kandidato dito lamang yan sa nagdaang eleksyon netong May 12, 2025 na kung saan mamaya ay bibigyan na rin ng panunumpa si Mayor Belen Fernandez na siya yung ulit na uupo na alkalde dito sa lungsod ng Dagupan. Katuwang naman dyan si Vice Mayor Dean Brian Cua at ang kanyang mga councilors na si Councilor Michael Fernandez, Councilor Jose Neto Tamayo ang nagbabalik at si Councilor Crystal Hilary Paras siyang bago naman din na napabilang dito sa konsehal dito sa lungsod ng Dagupan. At gayon din si Councilor Jaslito Sina, isa rin na nagbabalik at si Councilor Jalis Cayabyaba ang bago din na uupo nga konsehal dito sa lungsod ng Dagupan. Si Councilor Marvina Fabian at si Councilor Luis Quito Samson Jr., Councilor Daniel Canto at Councilor Carlos Liberato Reyna IV at si Councilor Librada Dada Reyna. Sila yung mga nanalo dito sa nagdaang eleksyon ng national at local election, midterm election nitong May 12, 2025. At bago natin mailahad itong mga nakalatag na programa ngayong araw, doon muna sa sitwasyon na kinaroroonan natin. Dahil ito pa lamang sa labas, nakita na natin itong mahigpit na ipinapatupad ng ating mga kapulisan, katuwang dyan ng POSO enforcers, sa panguna naman ni POSO Chief Arben Decano at si PNP Chief Brandon Palisok na kanina ay talagang sinigurado nila na lahat ng pumapasok is invited sila dito sa naturang okasyon na to at syempre mahigpit din sila nagpapasok ng mga sasakyan na bago sila magpapasok nagtatanong muna sila kung saan sila pupunta, kung dadaratso ba sila ito naman sa loob ng Astrodome at hindi rin sila nagpapasok nung karamihan sa mga sasakyan, kumbaga pili lamang nung kaya lamang na maipark ito nga sa ating kinaroroonan yun lamang yung maipapark nila at syempre para doon naman sa mga kababayan natin yung mga yung mga invited dito, itong mga barangay officials, itong mga ibang departamento, mga offices sa Bureau of Fire Protection, narito sila, ang COMELEC Office, ang City Veterinary Office, narito rin sila, at ang City Agriculture Office, narito rin sila, nakaupo na sila, at doon na naman sa loob, yung sitwasyon na sa loob ng Astrodome, meron silang inilatag na maraming upuan na kung saan doon nakaupo itong mga otoridad natin o itong mga LGUs natin, yung mga employee na kung saan meron dyan yung mga para sa media, para doon sa mga iba't ibang departamento at maidagdag lamang natin yung pagpasok pa lamang ng mga bagong talaga na mga konsehal dito sa lungsod ng Dagupan kasama rin nila yung kanilang pamilya na naglakad sa red carpet nga dito para bigyan din ng pagkilala itong kanilang suporta na nagmula naman sa kanilang pamilya. As of now, naririnig natin na itong pagsisimula ng flag ceremony sa loob at ito rin pagdarasal para na masimulan namang formal itong inaugural at oath-taking ceremonies ng bagong upo na mga elected officials dito sa LGU Dagupan. At maya-maya asahan din natin kung ano yung maibibigay ng mga speech or mensahe ni Mayor Belen Fernandez o yung mga bagong nanalo para doon sa kanilang magiging serbisyo dito sa lungsod ng Dagupan. At syempre para doon din sa ating mga kababayan, itong mga barangay health workers, itong mga city health office natin, doon naman sila nakaupo, yung mga iba't ibang mga kababayan natin na gustong masaksihan itong naturang seremonya, doon sila nakaupo naman sa may bleachers para nang sa gayon is organized itong mga bisita natin at hindi naman magkakaroon ng problema. Bang Frami, ngayong araw na to, hindi natin nasaksihan yung presensya naman ni
ni Councilor Dadarina, ito nga sa naturang okasyon na sana isa rin na siya sa mga inaasahan natin para naman na formala na munumpa at syempre yung kanya nga pagbabalik dahil siya lamang din na yung nakapasok sa kanilang team dito nga sa nagdaang eleksyon na habang sa mga oras na ito hindi natin nakikita yung kanyang presensya mula kanina. Pero siguro yun nga hindi siya makakapunta o makakadulunga dito na sa natura ng mga seremonya. At syempre yung 31 nga barangay officials, 31 nga barangay captain natin na nariyan sila, nakasuot din sila ng barong at formal attire para makisa din dito sa naturang inaugural ceremonies. Napansin natin, Bongo Prami, parang kung i-describe natin itong okasyon na to, parang soma, kung iisipin natin na talagang maayos yung kanilang ginawang paghahanda, maayos itong mga programa na nakalapit naman na ngayong araw. At syempre maya-maya may babahagi rin natin yung mga iba't ibang impormasyon na nakalap natin na mula naman sa loob ng Astrodome City, Astrodome Dagupan City, para doon sa mga mahalagang anunsyo din or mensahe naman mula naman sa mga bagong upo na elected officials nga sa lungsod ng Dagupan. House na Bombo Prami. Ira, right now, meron ba nakuha mga impormasyon na kung ano yung mga tututukan at ano yung magiging mga proyekto nito nga si ng Mayor Belena Fernandez? And of course, at sabi nga ngayon na ito nga sangguniang panglungsod ay ang kanyang makalyado na ang siyang andyan mismo. So, how's that? Ano bang mga magiging senaryo dyan na Bombo Ira? Yes, so Bombo Prami, yung isa sa mga tututukan ni Mayor Belen Fernandez, syempre pagpapatuloy niya kung anong nasimulan niya na paglilingkod dito sa mga residente ng lungsod ng Dagupan na kung saan yung mga iba't ibang programa magmula sa edukasyon, sa agrikultura, sa mga infrastruktura. At syempre sa pagpapaganda rin ng lungsod ng Dagupan, pagdating naman sa turismo, pagdating sa pangkalusugan, yan yung ilan lamang sa mga tututukan ni Mayor Belen Fernandez at mas lalo pang ipagpapatuloy niya yung mga nagdaan ng mga programa, mga proyekto para nang sa gayon is tuloy-tuloy din yung mga pagserbisyo niya sa kanilang nasasakupan o sa kanyang mga residente dito sa lungsod ng Dagupan. At syempre, ayon nga sa kanila na tuloy-tuloy na itong pagpasok ng mga proyekto, ng mga programa dahil nga syempre alam naman natin yung malaking problema rin dito sa lungsod ng Dagupan na is yung mga iba't ibang issue na kung saan naantala yung mga ibang proyekto, mga iba't ibang mga programa. Bombo Prami. Yes, and Bombo Ira, meron ka bang na-interview na dyan ng mga councilors or kaya ang vice mayor para dito sa usapin naman dahil alam naman natin na masilimuot ang nangyari dito nga nakaraang administrasyon or sabihin po administrasyon pa rin at ito nga sangunang panglusod dahil ang hawak ng majority 7 mula mismo sa kabilang partido. Ang mangyari baka maging rubber stamp na lamang itong sangunang panglusod sa nais mismo ng local chief executive. Yes, Bombo Prami. Sa ngayon, wala pa tayong nakukuhang mga interviews mula naman sa bagong elected officials natin. Ganun din kay Mayor Belen Fernandez dahil nung padating nila, agad na silang pinapila, agad na silang pinalinya doon na sa red carpet para tuloy-tuloy itong kanilang pagpasok. Pero syempre, maya-maya, kinakailangan din natin makakuha ng interviews o ng pahayag para doon na sa kanilang magustong ibahagi rin sa ating mga listeners at viewers. At syempre, doon naman sa kanilang pagsaserbisyo nga dito sa lungsod ng Dagupan. At yes, yun yung isa sa mga hiling natin na sana hindi naman magkaroon ng personalan pagdating dito sa pagsaserbisyo sa ating mga kababayan dahil nga na itong nakalipas na taon or itong nagdaang administrasyon or siya pa rin talaga syempre dahil nahawakan nga nung kabilang kaalyado itong sangguniang palunsod or itong majority 7 na halos talaga every session nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan na sana naman ngayon is iset aside nila itong kanilang mga personal issues at unahin na lamang nila yung pagsaserbisyo sa taong bayan dahil yun naman talaga ang kinakailangan at syempre at yung pagpasok nila dito sa politika, di ba, yung dapat yung puso nila, isunahin nila yung kanilang taong bayan, yung pagserbisyo, yung kagustuhan nila na makatulong dun sa kanilang nasasakupan kahit sino man yan, kahit anong mga pangalan or kahit anong mga kaalyado nila, kahit sino man sila nga mga magkakasama, dapat yun muna yung kanilang unahin para doon sa pagserbisyo sa kanilang lungsod naman. How's that, Bombo Prami? Alright, and with that, Bombo Ira, maraming salamat sa iyo at hintayin namin yung mga reaction dyan dahil ito nga mga kritisismo ngayon na napapakinggan natin
with sabi nila wala lang perwisyo, unless servisyo na lang, at yung mismong sangguniang panglungsod ay baka maging rubber stamp doon mismo sa mga kagustuhan na lamang ng local chief executive bilang magkalyado na nagkaroon ng 9-1 kasi isa lang ang nakapasok dyan na mula mismo sa kabilang partido, hindi nagkaroon ng 10-0. Kaya itong si Councilor Dada Reyna ang siyang nakapasok at hindi nag-attend or di umaten dyan mismo sa nasabi nga oath-taking. And with that, maraming salamat sa iyo, Bombo Ira. Yes, sa Bombo Prami, maraming salamat din sa iyo. At yan muna, ito nga the latest update. Live mula nito sa Dagupan City para sa programang Bombo Hanay Big Time. Patrol numero 1, Bombo Ira Chicano, nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!